airstrike. Kasi sa palagay ko, kung may mga ISIS pa dyan, siguro kung hindi namatay, nakaalis na. Ang nahihirapan dyan yung mga yung mga civilian. Pati na yung may kamag-anak ako dyan, mismo yung asawa ng ko. Asawa ng ante ko. Hindi namin alam patay anong nangyari. Yung si Papa Hadjan Sari yung stroke pa yon. Pero nananawagan kami sa rescue na para makaalis na doon na hanggang ngayon hindi namin alam. Sa presidente kung pwede sana na ipatigil na yung ipatigil na yung airstrike at saka yung mga bomba. Kasi hanggang ngayon nandito kayo mga reporter, naririnig niyo kung anong nangyayari sa bayan namin. Lalo na yung mga bomba. Ano bang ginagawa nila para yan sa kapakanan ng mga sibilyan? Hindi, para patay na yung mga sibilyan at saka yung mga tahanan namin. Sisirain at saka wawasakin ng mga sundalo. Hindi yan para sa kapayapaan. Kasi kung totoong kung totoo para sa amin mga sibilyan, dapat natigil na eh. 10 araw na ngayon na hindi natitigil na yung bomba. Ito nandito kayo, narinig niyo pati itong bahay na ito. Parang parang nalindulan nung tumama yung mga bomba. Dapat kayo pang mga mismo reporter ang nakaka-personal na nakikita niyo. Kayo pang witness kung anong nangyari sa bayan namin na Marawi. Sana po kung pwede sana kung totoong para sa mga sibilyan na dapat, kahit may putuhan, pero dapat wala na yung bomba at saka wala na yung airstrike. Ang nakakapatay sa mga sibilyan na karamihan na yung bomba ng mga sundalo at saka yung mga yung mga airstrike nila. Kung pwede sana po ay matapos na itong gera kasi kami ayaw namin ng gera. Sawang-sawa na kami tulad ngayon anong nangyari sa amin. May namamatay na mga sibilyan na walang kalam-alam sa gulo na ito. Dapat, sana please, kung pwede, itigil niyo yung bomba at saka yung mga airstrike.